Ayaw talaga ng Malacanang at ng iilang mga senador na malaman ng taong bayan ang katotohanan sa flood control. Dahil bukas, balibalita na work from home na ang mga empleyado ng Senado hanggang further notice. Ibig sabihin, yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta na maghihiring sana sa Thursday ay siyempre malaki ang posibilidad na hindi matuloy dahil ikakandado nila ang Senado. Kawawa naman ang publiko na humihingi ng sagot sa mga katanungang saan napunta ang trilyong pisong halaga na ninakaw sa mga proyekto ng flood control sa buong bansa. Hindi masasagot ang tanong na yan hanggat ipinipilit na itago ng ating mga senador na kakuntsaba ng Malacanang ang katotohanan tungkol sa anomalyang yan. Alam nyo, yung kanilang mga palabas na may threat sa Senado at kung ano-ano pa, di ba, nung inaresto ng tinangkang arestuhin si Senator Bato, ang daming NBI na nagpunta, sinicure pa, pati yung GSIS. O bakit ngayon, hindi na ninyo magawa? Ano ang meron? Bakit kailangan yung isara ang Senado? Bakit kailangan yung i-lockdown ang Senado? Bakit kailangan ang mga empleyado hindi pumasok sa 2 araw na yon? Dahil ba takot kayo na mag-hearing uli na tatangkilikin ng mga Pilipino dahil uhaw ang mga Pilipino sa impormasyon tungkol sa anomalya ng flood control? At kung ipipilit nyo na palagi na lang ganun at ipilit nyong tabunan ang katotohanan, kayong lahat na humaharang sa katotohanan ay may kasalanan at dapat managot sa taong bayan dahil kayo ang nagkakanlong sa mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Pag magpatawag daw ng special session ang Pangulo, obligado lahat ng senador pumunta. At syempre, ididemand ngayon ng bagong majority na dating minority na i-declare all seats vacant. Pag nagkataon na gano'n ang mangyari, sigurado, plansado na yon. Meron ng bumaliktad. Yun ang inaabangan natin. Pero ito yung balita kanina na medyo na-shock tayo ng konti. Ang sabi kasi, isasara daw. Isasara daw ang Catherine Oda, maraming salamat. Isasara daw yung Senado dahil merong threat. Ang sabi sa buhay ni Senate President, yung ano nila ngayon, yung pro tempore ngayon na tinatawag nila. Sabi nila, meron daw threat sa buhay niya. Yun ang sabi. Di ba? Pero hindi naman natin alam kung ano talaga yung totoo, di ba? Oo, kasi syempre tayo ay taga-masid lang, di ba? Hindi naman talaga natin alam kung totoo yun o hindi. Pero galing doon, pero nabigla ako, bakit ang naglabas ng kwento ay ang, di ba? Ang naglabas ng kwento ay NBI. Di ba? Alam niyo ito, kwento lang ako kwento lang ako ng konti. Okay. Magkukwento lang ako ng konti. Noong
Noong, alala nyo yung time na nag-threat, parang sinasabi nila, nagsalita si Vice President Sara na pag may mangyari sa kanyang masama, pag siya ay mamatay, ay meron siyang kinausap na papatay sa Pangulo, sa First Lady, at kay Speaker at the time, Martin Romualdez. Yung PSG, naaalala ko noon wala silang inisyu na statement that there is na meron threat kay Pangulong Marcos or kay Lisa Marcos. Wala. Even noong panahon ni Santiago as NBI Director, kinonsider niya yun na hindi threat. Pero nang si Matibag na, sinasabi niya na meron silang nahanap na tao na yun ang nag-fit sa description na nakausap ni Vice President Sara Duterte. Nakita nyo? Nakita nyo kung saan tayo papunta rito sa usapang to? Ang PSG, ang intelligence group ng PNP, ang military intelligence group, yung ISAF, yung NICA, walang sinasabi. Pero pagdating ni Matibag, meron na. Okay. Kanina, ayon na naman kay Matibag. Pero ngayon, naglabas ng intelligence report daw ang NBI na mayroon threat kay Gatchalian at sa Senado. Sabi naman ni Tito Soto, baka ipasara ang Senado. I-lockdown ba? I-lockdown? Bakit ila-lockdown? Kung may threat sa Senado, hindi ba dapat imbestigahan yon silently? I-counter yung threat, i-neutralize yung threat. Buong ahensya ng gobyerno ng Pilipinas, hawak nila. Tapos sasabihin, may threat sa Senado, ang solusyon, i-lockdown ang Senado. Diba? Antindi mo, boy. O ngayon, ang solusyon nila, i-shutdown ang Senado. Ito ang nangyayari sa Senado, Merong Blue Ribbon Committee na sinasabing sila daw ang totoong Blue Ribbon Committee. Yung kay Erwin Tulfo. Yung sinusubaybayan naman natin na Blue Ribbon Committee, kayo na mga nandyan, alam ko kung saan kayo nakasubaybay, Nakasubaybay kayo sa grupo ni Marcoleta, di ba? Doon tayo nakasubaybay. Siyempre, ang Senate President ay si Cayetano, di ba? Ngayon, may Blue Ribbon Committee headed by Pia Cayetano, may subcommittee headed by Marcoleta. Ngayon, nag-hearing ito, di ba? Na ikinagalit ng grupo nila Soto. Bakit? Bakit sila nagalit? Kasi nga, hindi nila mapigilan. Paano nila pipigilan? Mga senador din yan. O ngayon, may balak itong kay Marcoleta na Blue Ribbon Committee na mag-hearing sa Thursday. At merong mga bagong testigo na lalantad tungkol sa pera ng flood control. Alalahanin nyo, sa daming isyong itinabo nila sa flood control, yung mga tao naghahangad talaga ng sagot. Sino ang mastermind sa flood control? Sa utak natin pare-pareho, meron tayo. Iniisip kung sino. Kaya lang, mas maganda pa rin na nakikita natin base sa ebidensya at testimonya kung sino talaga ang nakinabang dito. Di ba? Ngayon,
eto na. Siguro hindi nila mapipigil. Kasi nung mag-hearing sila, yung kanilang audience sa social media was too late till too late. Nag-press con si Robin Padilla at yung mga dating sundalo, aba, tinabunan sila ng milya-milya. So when it comes to credibility, ang may kredibilidad talaga, yung grupo nila Marcoleta. Yun ang sinusundan ng taong bayan. Yun ang tinitingnan ng taong bayan. Yun ang pinaniniwalaan ng taong bayan. Kaya anong nangyari sa hearing ni Tulfo? Naging consultative meeting. For the first time, nakakita ako live broadcast consultative meeting ng Blue Ribbon Committee. Hindi nangyayari yan eh. Ngayon lang nangyayari yan. Umiinit na ang panahon dito. Okay? Ayan na, malamig na. Okay. Ngayon, bakit yung mga tao nakatutok sa Marcoleta Group? Kasi ang Marcoleta Group walang sinisino. Ilalabas kung ano ang mga kulang doon sa kay Ping Lacson. Tama kasi si Marcoleta. Tinulugan talaga ng Blue Ribbon Committee ni Lacson. At yung taong bayan, eto ha, yung sinasabi nila palagi, yung taong bayan, ang survey, gusto nilang makita yung trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, 75%. Alam nyo ba kung ano yung tinanong? Ang tanong, gusto nyo bang idepensa ni Vice Presidente yung mga akusasyon sa kanya? Sabihin, syempre gusto.